Bel Mariano sa pangarap na bahay. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Binigyang diin ni Bel Mariano ng sulyap ang pagtayo ng bagong bahay. Ang actress-singer na si Bel Mariano ay bumaling sa social media noong Martes para ibahagi ang progreso na pagpapatayo ng kanyang bagong tahanan. Sa isang Instagram post, ibinunyag ang iba't ibang bahagi ng site. Ang bahay na malapit nang matapos ay napapaligiran ng isang madaming tanawin. Malapit na, isunulat niya sa kanyang caption. Tinawag din niya itong home sa kanyang Instagram story. Ilan sa mga kapwa niya artista ang nagpahayag ng kanilang kilig. Bagong bahay ni Mariano, pamagitan ng comment section, tulad ng kanyang Can't Buy Me Love co-star na si Donnie Pangilinan, ang veteranong singer-performer na si Gary Valenciano. Exciting, sabi ni Pangilinan. O exciting Bel, happy for you, dagdag pa ni Valenciano. Ang tanging dahilan ng mga awit na nag-aani ng mga bunga ng kanyang susumikap ay nagsisimula na sa pagpapatayo ng kanyang bagong bahay noong Pebrero 2023. Noon nagbahagi rin siya ng mga snap ng groundbreaking ceremony. Tapos sa property ng kanyang pamilya ay naroroon sa kaganapan. Kinurot ko pa sarili ko, dreams really do come true, nakalagay sa caption ni Bel Mariano. Ibinahagi ko ang na magpapakumbabang sandali sa inyong lahat na sumama sa akin sa paglalakbay na ito, nagpa ni Bel Mariano. At sa kabilang banda naman, Isa Pressman ay doubled sa maraming art forms, ngunit ang kanyang pinakamakabuluhang piraso ng trabaho, hindi mapag-aalinlangan ang kanyang sarili. Nakikita ko ang fashion bilang pintura, aking katawan bilang ang canvas. Muni-muni niya, dumaloy lang ako dito. Minsan hindi ko na masyadong iniisip, ay tulad ng paglikha ng mga linya, pagbaluktot at makita ang kagandahan. Pagbaluktot na iyon, bebean sa unggulang na designer at musikero, palaging nagsasama ng ilang pagkakatugma kanyang itsura. Ito man ay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga print o pagpaparis-paris magkakaibang mga silhouette. Ito ay isang walang hanggang proseso ng paghahalo, di pagkakatugma para kay Isa. Umami na ang kanyang stelo ay kasing dinamiko ang buhay mismo. Isang araw pakiramdam niya ay gusto niyang ibagsak ang mga bagay-bagay at sa susunod gusto na lang niyang pumunta sa dingding. Halaga sa mga termino ni Iza, laging sumunod sa kung ano ang nararamdaman mong tunay. That I am gaining my confidence back, I'm also gaining my style, maximalism back, she shares. Yun ang napansin ko, tugma talaga. Ang iyong personalidad at ang iyong fashion ay talagang magkatugma. Hindi kompleto ang isang Isa Pressman outfit kung wala ang isang bandana. Maaari ko tong ilagay sa aking ulo o sa paligid ng aking liig. Maaari ko tong ilagay sa aking braso. Kaya kong gawing palda. Ito ay isang bagay na palagi kong dinadala sa anumang paglalakbay aking pupuntahan. Palagi akong mayroon ito dahil ito ay lubhang kapakipakinabang. Maaari lamang mag-just staff up, sabi pa ni Isa Pressman. Sa kabilang balita naman, Lolit Solis apektado sa sinapit ng Dear Satan ni Paolo Contes. Di maiiwasan ang talent manager at kolumnista si Lolit Solis na maging malungkot dahil sa nangyayari sa alagang si Paolo Contes. Sa kanyang Instagram page ay binahagi ito ang saloobin hinggil sa controversial na pelikula ng kapuso aktor. At pa ni Lolit, Self, iwan ko kung bakit ganito ang panahon. September na, looking forward pa naman ang lahat sa darating na Pasko. Ginasad nga ang konti si Paolo Contes sa naging issue ng kanyang new movie Sana, dahil feeling niya may pang festival movie na siya. Hangad pa ni Lolit na maging maayos na ang lahat sa pelikula dahil alam niyang mahalaga kay Paolo ang kanyang mga pelikula. Sana naman maging maayos dahil duwang-tuwa pa naman si Paolo sa paggawa ng movie. Sa ipa niya, matatanda ang naisulat na namin nito sa bandera pagkalampag ng netizens sa titulo ng pelikula na hindi kaaya-aya sa mga bata. Nauna namang naglabas ng pahayag ang produksyon ng pelikula at sinabing papalitan nila ang title. Nitong September 2 lang nang bigyan ng X rating. Hindi maaaring ipalabas sa publiko ang movie. Television Review and Classification Board or MTRCB ang pelikula ng alaga ni Lolit. Bukod pa sa kanyang controversial na pelikula, worried rin ang talent manager sa relasyon sa Jamie Network. Ito ay may kaugnay sa fila pagka-absent ni Paolo sa Jamie Station ID. Sana rin kung meron siyang issue sa Jamie maaayos. Napaka-loyal niya sa station. Yan kasi naiisa lang ang ginagawa niya na weekly pa. Talented ni Paolo Contes, say pa ni Lolit. Pwede sa drama at comedy. Pero alam mo ba kung ano talaga
talaga wish ko para kay Paulo. Magkaroon na ito ng house sa sarili niya. Pagpapatuloy niya pa sa hiwalay na post ay namin ni Lolit na may panghihinayang siyang nararamdaman. Kaunti lang ang projects ngayon ni Paulo. Nanghihinayang lang ako dahil alam ko ang capacity ni Paulo Contes as actor, pero hindi nasasama sa mga serye. Hintayin na lang natin, baka may magaganda naman silang naisip para kay Paulo Contes. Di naman reklamador si Paulo, kaya wala kang maririnig mula sa kanya. Basta naniniwala ako na you can never put a good actor down. Magtatagal siya dahil talented siya. Wait ka lang, Paulo, your time will come. Shine more, bongga. Chika pa ni Lolit Soles. At habang sa kabilang balita naman, namumula ni Maki, naka 1M streams, agad 2 wagi ng bahay sa OLTV. Isang may bahay at isang dating security guard ang maswerteng nanalo ng bahay at lupa dahil sa pagtutok na sa OLTV. Pinangunahan ni Congressman Camille Villar ang ceremonial turnover ng mga susi sa 2 winners ng house, unlat mula sa Vestaland para sa panalo sa OLTV. Promo ang lucky winner ay sina Monica Labausa at Benedict Esmenio kay Congressman Camille Villar. Sakto po kasi matagal na kaming nagbabayad ng rent, ayon kay Benedict Esmenio, dating security guard. Tatrabaho nitong Mayo para maghanap ng iba pang mapapasukan. Tuwing umaga po, nakasubaybay na ako sa mga nanalo. Sakto po kasi wala po akong trabaho, kaya iyon po naging libangan ko sa bahay. Sabi pa ni Esmenio na taga Las Piñas. Si Esmenio at ang kanyang pamilya ay mangiyak-ngiyak nang malaman na siya ang nabunot sa raffle kasama ang kanyang 3 anak. Nagpasalamat ang Esmenio family sa OTV at Representative Villar sa kanyang pagkapanalo. Hindi rin matawaran ang saya ni Monica Labausa, isang housewife ay may 4 na anak na taong gulang mula sa Muntinlupa. Masaya ni Labausa matapos rin malaman na nanalo siya ng bahay at lupa. Nanood lang si Labausa sa araw-araw na showtime sa OTV nang malaman niya ang promo at nagpasaya sumali. Masaya po, nakikitira po kami ngayon sa aking in-laws, ayon kay Labausa na may asawang call center agent. Maliban sa bahay at lupa, may chance na manalo rin ang 20 televiewers ng OTV sa mabubunot para sa daily raffle ng tip 500. Namula ang titulo ng bagong kanta ni Maki na alay niya para sa mga taong mahilig sa red flag pagdating sa pag-ibig. Una itong napakinggan noong August 30 at umani agad ng mahigit 1 million streams sa streaming platforms sa loob ng 4 na araw. Kasabay rin nilabas ang kantang music video na nasa ikalamang pwesto sa kasalukuyan sa trending for music sa YouTube at meron ng higit sa 500,000 views. Tampok dito ang Showtime Online U, host na si Jana Chua bilang love interest ni Maki. Tungkol ang namumula sa damdamin ng isang tao na nagpapadala pa rin sa emosyon sa kabila ng red flags o babala na nararamdaman niya. Sinundan niya ang hit single ni Maki na Dilaw. Nanguna